Lebanese Armed Forces, Israel Defense Forces, United Nations Interim Force in Lebanon at Hezbollah. Heto ngayon ang magkakaibang entidad na nasasangkot sa kasalukuyang ground operation ng Israel sa Lebanon, kung saan ang Lebanese Armed Forces ay nauna nang umatras mula sa border, habang ang UNIFIL o United Nations Interim Force in Lebanon naman ay hindi pinagbigyan ng mungkahi ng Israel na lisanin nito ang kanilang posisyon upang hindi malagay sa alanganin ang kanilang kaligtasan. Samantala, ang mga kampo naman ng Hezbollah ay patuloy na inaatake ng Israel, kung saan ang ilang pag-atake nito ay hinihinalang tumapos rin sa buhay ng posibleng bagong pinuno ng Hezbollah na si Hashem Safieddini, dahil ayon sa Lebanese officials ay hindi umano sila pinahihintulutan ng Israel na magsagawa ng rescue operation sa lugar na tinarget nito, na pinaniniwalaang kinaroroonan ng susunod na pinuno ng Hezbollah na hindi na umano nila makontak matapos ang pag-ataking ito. Pero bakit nga ba walang magawa ang Lebanese Armed Forces laban sa Israel at wala rin silang magawa para pigilan ang Hezbollah na nagpapalala ng hidwaan ng dalawang grupo na nagiging daan para madamay ang bansang pinagsisilbihan ng Lebanon? At ano nga ba ang pakay ng UNIFIL sa tensyong ito na pinangangambahang madamay sila sa palitan ng pag-atake ng dalawang grupo? Ang Lebanese Armed Forces ay ang formal na hukbong sandatahan ng Lebanon, kung saan bagamat mayroon silang ilang modernong kagamitan at suporta mula sa US at mga bansa sa Europa, ay hindi naman sila maaaring basta na lamang makialam sa Hezbollah, dahil ang Hezbollah ay may malakas na ugnayan sa kanilang gobyerno, kung saan ang kanilang mga leader ay bahagi ng kanilang parlamento. Bukod pa riyan, ang Hezbollah na isang paramilitar na grupo ay may suporta rin mula sa Iran at Syria, at itinuturing na mas malakas sila pagdating sa guerrilla at asymmetrical warfare, at may advanced na armas tulad ng mga missiles at rockets. Sa madaling salita, ang Hezbollah ay may politikal na kapangyarihan sa Lebanon, kaya't kahit ang Lebanese Armed Forces ay mayroong formal na mandato sa bansa nito, ay mas madalas na nagiging limitado ang mga operasyon nito laban sa Hezbollah, lalo na sa mga operasyon sa mga lugar kung saan may malakas na presensya ang grupo. Bukod pa riyan, ang Lebanese Armed Forces ay mayroon lamang mas limitadong kagamitan at pondo na tinatanggap nila mula sa Estados Unidos at mga bansa sa Europa, kung saan ang mga bansang ito ay nagbibigay ng modernong armas at training. Ngunit ang suporta ng mga bansang ito para sa Israel ay mas malakas at mas matibay, kaya't ang military capability ng Israel ay mas advanced at mayroong mas malawak na international backing na nagpapahirap sa Lebanese Armed Forces na makipaglaban sa kanila. Ito ang dahilan kung bakit palaging wala sa eksena ang Lebanese Armed Forces sa labanang ito, samantala ang UNIFIL naman o United Nations Interim Force in Lebanon ay isang peacekeeping mission ng UN na itinatag noong 1978 upang tiyakin ang kapayapaan at seguridad sa Southern Lebanon, partikular na sa kahabaan ng Blue Line sa pagitan ng Lebanon at Israel. Ang pangunahing layunin nito ay ang pagsusulong ng tigil putukan habang nagbibigay ng humanitarian aid sa mga lokal na komunidad. Binubuo ito ng mga peacekeepers mula sa iba't ibang bansa at tinutulungan ng Lebanon sa pagpapanatili ng kapayapaan sa kabila ng mga tensyon sa rehiyon. Sa madaling salita, bagamat hindi sila nakikisali sa labanan ng Israel at Hezbollah, ay nagdudulot sila ng pagkabahala sa parehong grupo na madamay ang kanilang mga posisyon sa labanang ito, dahil kung sila ay aatakihin ng Israel o ng Hezbollah, ay maaaring magbago ang layunin ng pagpapadala ng UN sa misyong ito, na maaaring magpadala pa ng mas maraming puwersa upang direktang pigilan ng agresor sa labanang ito. Ito ang dahilan kung bakit iminumungkahi ng Israel na lisanin ng UNIFIL ang ilang posisyon nito, dahil sa posibilidad na magkagulatan sila at sila ang magkaputukan sa bansang ito. Gayunpaman, dahil mas malapit na ang posisyon ng Israel sa UNIFIL, ay mas maaaring tamaan ng Hezbollah ang UNIFIL sa lokasyon nito, at kapag ganito ang nangyari ay maaaring magpadala ng mas maraming puwersa ang UN mula sa iba't ibang bansa upang labanan at hulihin ang mga miyembro ng Hezbollah dahil sa pag-atake sa kanilang puwersa. Kaya't kung ganito ang mangyayari, ay magagawa ng pinagsama-samang puwersa ng bansa sa mundo na patahimikan na ang grupong ito, at kung wala na ang Hezbollah sa bansang ito, ay maaari nang magkaroon ng mas malakas na kontrol ang Lebanese Armed Forces sa bansang ito na mayroong mga kasunduan sa US at allies.
kung saan sa paraang ito ay maiiwasan na ang paglala ng mga digmaan sa bansang ito dahil tanging ang Hezbollah lamang naman ang nagiging sanhi ng kaguluhan sa bansang ito. Ang Hezbollah ay nagsimulang umusbong noong 1982 nang ang Israel ay nagsagawa ng invasion sa Lebanon sa ilalim ng operasyon na tinawag na Operation Peace for Galilee. Ang pangunahing layunin nila ay paalisin ang Palestinian Liberation Organization o PLO na noon ay may malakas na presensya sa Lebanon at pinapalakas ang kanilang operasyon mula sa mga kampo sa Timog Lebanon. Sa madaling salita, dahil sa hindi matapos-tapos na labanan ng mga Israel at Palestinian sa kasaysayan na nag-ugat sa kanilang relihiyon ay naimpluwensyahan ng mga Palestine Liberation Organization ang mga kapwa nila Muslim sa Lebanon, kung saan dahil ang mga ito naman ay napapabilang sa mga Shia Muslim na kasalukuyang pinamumunuan ng Iranian Supreme Leader na si Ayatollah Khamenei, ay sinuportahan ito noon ang mga Shia Muslim sa Lebanon at tinawag itong Hezbollah na nangangahulugan sa Islam na partido ng Allah. Kaya't sa paraang ito, ang Hezbollah sa Lebanon ay parang teritoryo na lamang ngayon ng Iran dahil sa malakas nitong presensya. Kaya't ang pag-atake noon ng Israel sa Lebanon ay pag-atake nito laban sa mga terorista. Kaya't maging noong panahong iyon, ang opisyal ng Lebanon ay hindi direktang nakialam sa pag-atake ng Israel laban sa teroristang grupo na nagtatago noon sa bansa nito. Kaya't maging sa panahong ito na mas malakas ang Hezbollah ay nananatiling tahimik ang Lebanese Armed Forces laban sa kanila. Kaya naman ang US at allies ay sinusuportahan ng Lebanon sa pagsusulong ng panibagong eleksyon dahil sa kasalukuyan ang Lebanon ay walang pangulo. Kaya't ang nasusunod sa mga patakaran sa bansang ito ay nagmumula lamang sa kanilang parlamento na kinabibilangan ng mga taga-suporta ng teroristang grupo. Pero sino pa nga bang mag-aasam na tatakbong pangulo sa bansang ito na kung kukontrahin ng Hezbollah sa kanilang parlamento ay maaaring manganib agad ang buhay nito? Ang pangulo kasi ng Lebanon ay ang nagsisilbing Commander-in-Chief ng Lebanese Armed Forces. Sa madaling salita, kahit ano pa ang maging desisyon ng Hezbollah ay wala silang magagawa kung ipag-uutos ng pangulo na atakihin ng Lebanese Armed Forces ang kanilang puwersa. Gayunpaman dahil nga mas maimpluwensya ang Hezbollah sa bansang ito ay wala ring magagawa laban sa kanila ang pangulo. Kaya't magkakaroon lamang ng kasaysayan ng pangulo sa bansang ito kung magagapi ng Israel ang Hezbollah sa bansang ito na nagsisilbi lamang probinsya ng Iran sa panahong ito. Gayunpaman dahil sa kasaysayan ng hidwaan ng Muslim at mga Hudyo ay hindi na mapagtanto ng ilang Muslim kung sino ang nagsimula ng gulo. Kung kaya't sa kabila ng lahat ng kaguluhan ay nakatatanggap pa rin ng malakas na suporta sa maraming Muslim ang Hezbollah sa labanang ito. Kaya't hindi na nakapagtataka pa na ang utos ng UN sa UNIFIL na huwag lisanin ng posisyon nila ay maaaring maging daan upang ang Hezbollah ang direktang umatake sa kanila na maaaring magtapos sa pagpapadala ng mas malaking puwersa mula sa nagkakaisang bansa sa mundo natatapos sa kahibangan ng mga teroristang grupo.